Salamat, Bis, sa isang napakagandang mensahe mula sa kantang iyon. Actually, pwede na tayo umuwi. No? Yun na lang message natin ngayong gabi. Kaya nga lang po ay kagaya nga ng pinag-uusapan natin, totoo na ang Diyos mabuti, right? Pero at the same time, kailangan laging ipaalala sa atin, ang Diyos ay banal. Napakagandang maalala natin lagi ang katapatan ng Diyos, pero napakahalaga rin na maalala din natin na ang katarungan ng Diyos. Kaya tuloy-tuloy tayo sa pinag-uusapan natin, Isaiah 8 verse 13. Isaiah 8 verse 13. Sabihan nyo nga po ako, but the Lord of hosts, Him you shall honor as holy. Let Him be your fear, and let Him be your dread. Tingnan nga lang po natin sa Tagalog. Ngunit si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Ang dapat niyong kilalanin bilang banal. Siya ang dapat niyong igalang at dapat katakutan. Ano raw po? Sabi niya, pwedeng may ibang igalang, pero siya talaga ang dapat na igalang. Pwedeng may ibang katakutan, pero siya lang talaga ang higit na dapat na katakutan. Tuloy-tuloy tayo sa pinag-uusapan natin na pinamagatang yare ka. Ano ulit ibig sabihin ng yare ka? Matakot ka. Again, that's a Hebrew word ng ibig sabihin ay matakot. So, kaya nga pinag-uusapan natin ngayong mga linggong ito, yung fear of the Lord. At ngayon naman po, pag-usapan natin ngayong gabi ang pinamagatan na counter fear. Counter fear. Kung narinig natin ang mga salitang counterfeit, ibig sabihin peke, counter-attack, di ba? Counter-demanda, ganyan-ganyan. Ano po? Ngayon po, pag-usapan natin, counter-fear. Wala po yan sa dictionary. Ano po? Ang ginawa ko po, nagtanong ako kay Meta AI. At ang sabi ko ay pwede ba akong umimbento ng salita na counter-fear ng ibig sabihin ay ganito, ganyan. Sumagot si Meta AI, sabi niya, ang galing ng naisip mo, push mo yan. No? Kaya nga po, pinag-uusapan natin ngayon. No? Ano ba ang ibig natin sabihin sa counter-fear? Well, yun nga po, ang Diyos ang dapat na katakutan. Kaya lang may mga pwede pang mangyari upang nang sa ganon, hindi talaga tayo mabuhay ng may takot sa Diyos. Number one of which is fear of man. Takot sa kapwa-tao. Tingnan po ninyo ang Proverbs 29 verse 25. Pakibasa po ng malakas. The fear of man lays a snare, but whoever trusts in the Lord is safe. Ano raw po? The fear of man lays a snare. Himay-himayin lang po natin ang verse po na ito. Pag po sinabing fear of man, ano bang ibig sabihin nun? When you care so much about man's approval, about pleasing people, when you care so much about others' reactions, others' opinions, at yun pong sobrang pagpapahalaga sa mga yon, na higit pa sa pagpapahalaga natin sa sasabihin ng Diyos, then yun po na mamali. Kasi kung tutuusin, wala namang masama, di ba? Isaalang-alang mo ang ibang tao. Na gusto mo yung approval ng ibang tao, yung opinion ng ibang tao. Pero kung lumalabas na mas mahalaga sa iyo ang opinyon ng tao kaysa opinyon ng Diyos, ang reaksyon ng tao sa ginagawa mo at sa sinasabi mo kaysa sa reaksyon ng Diyos, ang approval ng tao kaysa sa approval ng Diyos, then may problema na. Ang tawag po doon ay fear of man. At ang fear of man, pwede pong lahat tayo dahil nga po sa social beings tayo at gusto po natin na yung pagtingin sa atin ng kapwa, maganda, gusto natin siyempre na wala tayong maranasan na masama o hindi maganda mula sa ating kapwa, kaya tayo nagkakaroon ng fear of man. Kaya nga lamang po, ang fear of man, sabi po niya, is a snare. Pag isabi ng malakas, snare. Pag po sinabing snare, ano po ang ibig sabihin nito? Patibong. Ito ay isang bitag. Bitag na ano? Na kapag mayroong kanyan, kapag napasok kanyan, ito ang natural na mangyayari sa inyo, dadalhin kanyan sa iyong ikapapahamak dahil sa pagkakasala. Kaya sabi niya ay, ito ay isang bitag
na kapag ikaw nagkaroon ng takot sa tao, matatrap ka na dyan upang nang sa ganon, makagawa ka ng kasalanan na hindi mo sana gustong gawin o kaya bitag kasi pupwedeng yung mga mabuting bagay na gusto mo sanang gawin, hindi mo na magawa. Yun po kasi ang nangyayari pag tayo ay takot sa kapwa-tao. Halimbawa, mabuting bagay, hindi mo magawa. Bakit? Kasi iniisip mo, nako baka magalit. Halimbawa, gusto ko siyang makakilala sa Panginoon, masiran ng gospel. Kapag may fear of man, of course, matatakot ka. Bakit ayaw mong mapahiya so hindi mo na lang gagawin? Pero dito naman, kasi nga po fear of God ang pinag-uusapan natin, na kapag mayroon kang fear of man, yung isang bagay na alam mo sana na masama, ayaw mong mag-compromise, kagaya nga ng verse na binasa natin noong last week, na sabi po niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, pero dahil nga sa takot sa sasabihin ng tao, takot sa gagawin sa'yo ng ibang tao, ang tendency tayo ay mag-compromise. Ibig sabihin, makagawa tayo ng mga bagay na ayaw naman sana nating gawin. Di ba po? Kaya nga, di ba, halimbawa, mas takot ka sa boss mo kaysa takot ka kay Lord. Kaya nagsinungaling. Mas takot ka na iwan ka ng boyfriend mo, kaya bumigay ka, no? Kasi mas takot ka sa kanya kaysa sa takot mo sa Diyos. Mas takot ka na mapintasan ng kapwa, mas malaki ang takot mo sa pintas ng kapwa kaysa sa takot mo sa Diyos. Kaya nga madali na makisama, makiayon sa isang bagay na hindi mabuti. Yun kaya nga po tinawag siyang snare. Pero sabi po niya rito, but whoever trusts in the Lord is safe. Sabi po, whoever trusts in the Lord is safe. Ito naman daw ang kabaligtaran niyan. Kapag ikaw hindi nabubuhay ng may takot sa tao, nagtitiwala ka sa Diyos, at dahil nagtitiwala ka sa Diyos, sumusunod ka sa Diyos, ano raw po ang nangyayari? You are safe. Ano ang ipinapakita nito? Ang tao, kinatatakutan, ang tao lagi nating isinasaalang-alang, pero ang totoo niyan, ang talagang may hawak ng buhay natin, hindi naman ang tao, kundi ang Diyos. Maaring gusto mong i-please yung tao, pero yan, na-please mo ang tao, pero anuman na mabuti na maibibigay niya sa'yo, lahat ng yan pansamantala. Pero iba ang sa Diyos. Tingnan nyo ang Matthew 10, verse 28 hanggang... Mamaya tingnan po natin yung susunod na verses. Sabi po niya rito, pakibasa nga ng malakas, and do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, fear him who can destroy both soul and body in hell. Ano raw? Sabi niya, huwag niyong katakutan ang pumapatay ng katawan, hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Kundi katakutan ninyo siya na makapupuksa hindi lang ng kaluluwa, kundi pati ng katawan sa impyerno. Tingnan niyo po yun ha. Ano raw ang magagawa ng tao? Well, ang tao limitadong limitado. Right? Kahit pa gaano kakapangyarihan yan, gaano pa nakakatakot yan, limitadong limitado ang kaya niyang gawin sa'yo. Pwedeng pumatay ng katawan, pero hindi makapapatay ng kaluluwa. Pwede kang pagkaitan ng isang bagay na tingin mo importante sa'yo, pero yun lang ang kaya niyang ipagkait. Pero ang Diyos na may hawak ng lahat, pag gusto niyang ibigay sa'yo, kahit sino pa ang magkait sa'yo na tao, kaya pang gamitin ng Panginoon yung ibang tao para magbigay din sa'yo. Right? Kasi nga, ang Diyos ang may hawak ng buhay natin. Tapos, ituloy natin ang pagbabasa, verse 29. Ang sabi po, are not two sparrows sold for a penny, and not one of them will fall to the ground apart from your Father? Ini-emphasize nga po yung kahalagahan na tayo ay mabuhay ng may takot sa Diyos. Bakit? Siya kasi ang may hawak ng buhay natin. Sabi niya, yung mga maya, yung mga ibon, mumurahin lang yan sa panahon nila. No, parang mamiso, dalawa. No? Buy one, take one pa. Pero sabi niya, yung ibon na yan, kahit gaano kamura, hindi babagsak sa lupa ang alinman sa mga yan, o dahil kung hindi luluubin ng inyong Ama sa langit. Ibig sabihin, pati yung tingin natin maliliit na mga bagay, hawak ng Diyos yung kanilang buhay. Kung yung ibon nga hawak ng Diyos, ikaw pa kaya? Tapos ito verse 30. Tingnan natin yung susunod na verse. But even the hairs of your head are all numbered.
Pati nga yung mga buhok ninyo, bilang. Sabi ng Panginoon, ibig sabihin, hawak niya ang buhay mo, kilalang kilala ka niya. Kaya nga dapat, sa Kanya ka dapat nagtitiwala, sa Kanya mo iniaasa at ipinapahawak ang iyong buhay. Right? Imagine, yung buhok, nabibilang nyo ba buhok nyo? Nabilang nyo na ba? Of course, ang hirap niyan, although yung iba madali. No? Madaling magbilang ng kunti na lang kasi yung bibilangin. No? Tingnan nyo, verse 31 pa. Ano sabi sa verse 31? Fear not, therefore, you are of more value than many sparrows. Huwag kang matakot, sabi niya. Mas mahalaga ka pa. Amen? Mas mahalaga pa tayo, much more value. So may higit kang mas mahalaga kaysa ibang mga bagay. No? Alam nyo, kasi nga po, ang Panginoon ang may hawak ng ating buhay. Kaya sabi niya, you are safe when you trust in the Lord. Sa Kanya dapat lagi ang ating pagtitiwala. Makikita natin sa Bible, si Pedro, dahil sa takot sa tao, ipinagkailan niya si Jesus. Remember? Diba, nung nililitis ang Panginoong Hesukristo, tapos si Pedro andon nanonood ng paglilitis hanggang sa may nakakilala sa kanya. Di ba kasama ka ni Jesus 3 times? Ano sagot ni Pedro? Sabi niya, hindi ko kilala yung taong yan. 3 times din niyang itinatwa ang Panginoong Jesus. Bakit? Because of fear of man. Pero makikita rin naman natin sa Bible yung mga tao na nagtiwala sa Panginoon at pinatunayan ng Diyos na mas ligtas sila sa kanyang kamay. Sino yon? Si Shadrach, Meshach at Abednego. Na minsan, ang mahal na hari, ang pinakamakapangyarihang hari nung unang panahon, si Nebukadnezar at nasakop niya ang Israel, dinala yung mga magagaling na kabataan ng Israel at ito nga pong 3 to kasama. Tapos sabi po ni Nebukadnezar, nagpagawa siya ng napakalaking ribulto at ipinag-utos niya sa kanyang mga nasasakupan, pagtunog ng trompeta, lahat ay luluhod, lahat ay sasamba doon sa ribulto na ginawa ko. Pero yun nga pong 3, kumikilala sa Diyos. At yun nga po, pagkatunog ng trumpeta, lahat nagsambahan, lahat lumuhod, maliban doon sa 3. Siyempre, nakarating sa mahal na hari. At ang parusa, itatapon sa pugon. Diba? At hinarap niya, si Shadrach, Meshach at Abednego, kinausap sila. Actually, kasi kilala sila ng hari, at mga kapakipakinabang sila sa hari, binigyan pa sana ng chance. Totoo ba na ayaw niyong lumuhod? Bibigyan ko pa kayo ng chance. Pero ano sabi nung 3? Mahal na hari. No, sabi niya, kung talaga pong yun, ang pasya ninyo, wala na po kaming magagawa dyan. Pero naniniwala kami, ililigtas kami ng Diyos sa naglalagablab na pugon at ililigtas kami ng Diyos mula sa inyong mga kamay. At ang nangyari nga po, sila ay inihuhulog sa naglalagablab na pugon. Yung mga naghulog sa kanila ng mga sundalo dahil sa sobrang init, yun po ang namatay bigla. Yung nasilaban lang na ganun, namatay yung mga sundalo. Pero yung 3, ni hindi man lang daw napaso. Bakit? Kasi nga po, dahil sa kanilang pagtitiwala sa Diyos, mas pinili nila ang takot sa Diyos kaysa takot sa tao. Maliwanag po ba, mga kapatid? Pakisabi ng malakas, pakitignan po yung katabi. Come on, pakisabihan po, fear God. Sa totoo lang, mamimili ka lang naman katatakutan talaga sa buhay, right? Mamimili ka ng katatakutan. So mas matatakot ba ako sa Diyos o mas matatakot ako sa tao? Piliin mo lagi ang takot sa Diyos. Pangalawa na pumipigil sa atin para hindi tayo makapamuhay ng may takot sa Diyos ay love of money. 1 Timothy 6 verse 10. 1 Timothy 6 verse 10, sabi po dito, for the love of money is a root of all kinds of evil. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung mukhang in love. In love saan? No? Tingnan nyo kung mukhang in love sa salapi. Paano ba yung in love sa salapi, Pastor? Well, ang taong in love sa pera, 5 lang nasa isip niyan. 5 lang yung alam na kabisadong salita niyan. Kwarta, datong, atik, salapi, pera. No? Yun lang yung mga alam niyan, kabisado niya yan. No? Ano yung kanyang mindset? Ang mindset niyan ay no money, no honey. Pag walang datong, walang dating. Pag walang kwarta, walang kwenta. Di ba? Ganyang mag-isip yung mga mapagmahal sa salapi. At alam niyo, ang love of money ay isang bagay na napakadelikado. Bakit? Sabi po niya, it is
root of all kinds of evil. Ngayon ang tanong, teka muna, parang yung love of money, para kanino ba yan? Yan ba ay pangmayaman lang? Come on. Pwede bang magmahal sa salapi kahit mahirap? Kahit walang gaanong pera? Yes, ang pagmamahal sa salapi ay isang panganib na kinakailangan na harapin natin at pagtagumpayan natin. Mapamayaman, mapamahirap. Sabi natin yung mga politiko, hindi naman natin nilalahat. Yung mapagmahal sa salapi. Pero yung mga butante, hindi ba? Di ba? Sa totoo lang, minsan isipin mo rin, mapapatanong ka, ano kaya? Kung wala bang involved na pera, masipag kayang bumoto yung ibang butante? O kaya, paano kaya kung walang involved na malaking pera sa gobyerno? Sisipagin kaya sa pagtakbo, pangangampanya at paggastos yung ibang mga politiko? Diba? Di ba madalas kasi nga namumotivate ng pera? Hindi ko ulit nilalahat, Pero di ba kaya nga sabi ng Panginoon, kaya nga nauuwi sa lahat ng kasamaan dahil sa pagmamahal sa salapi. Maring isipin ng iba, di ba gano'n naman, pastor? Siyempre, may pinasok ka. Siyempre, gusto mo may mapala ka. Pwedeng may mapala at walang masama na magtrabaho ka. Ikaw ay magnegosyo, kumikita ka, walang masama po doon. Right? Pero yung may gusto kang mapala sa maling paraan, of course, yun ang sumasama. No, besides, so kung gano'n, di wala na lang tatakbo kung gano'n naman pala. Actually, kung naghahanap ka ng medyo selfish na dahilan, medyo selfish, No? At sana, hindi yung tungkol sa pera, kundi halimbawa, habol mo karangalan. Di ba? At least, yun pa rin ang iyong pakinabang. May napala ka pa rin. Right? Nang at least hindi ka nakapirwisyo ng ibang tao. Besides, ang sabi ng Bible ay ang magandang pangalan ay mas dapat hangarin kaysa maraming kayamanan. Proverbs 22 verse 1. Right? Mga kapatid? Okay, so ibig mong sabihin ito ay yung nga po, kaya nga sabi niya, ingat talaga sa pagmamahal sa salapi dahil ang nagmamahal sa salapi, anong nangyayari po sa kanya ay nakakagawa ng lahat ng uri ng kasamaan. For the love of money is a root of all kinds of evils. Napag-usapan natin si Pedro, itinatwa si Jesus, pero yung isa naman na alagad ni Jesus ay mapagmahal sa salapi. Sino yon? Sino yon? Si Pedro takot sa tao, pero sino ang may love life sa salapi? Ginawa ang pera? No? Sino? No. Of course, si Judas. At alam naman natin din ang nangyari. Benenta niya si Jesus. So bakit? Kasi nga yun si Pedro, mas mahal niya ang salapi kaysa mas mahal niya ang Panginoong Hesukristo. Kaya hindi na siya nakapamamuhay ng may takot sa Diyos. Sabi niya, it is the root of all kinds of evil. Tingnan po mabuti na, all kinds daw. No? Ibig sabihin, pag mahal ko pala ang pera, pag mukhang pera pala ako, lahat ng uri ng kasalanan ay magagawa ko. Kasi sabi niya ay all kinds. Ano ba yung mga all kinds na yan? Well po, pwedeng. Of course, andyan na tayo, pag nanakaw. Di ba? Pero ano pa? Inggit. Kayabangan. Right? Sa mga mapagmahal sa salapi, akala nila yun na yung pinakamagandang mayroon sila sa buhay. Kaya andyan yung kayabangan. Of course, ano pa? Andyan yung immorality. Right? Andyan ang prostitution. Andyan ang murder. Andyan ang pagsisinungaling. Materialism. Ano pa? Kakuriputan. No? Pagdadamot. Selfishness. Ano pa? Corruption. Of course, lahat ng yan. No, kapag ang isang tao ay mapagmahal sa salapi. Right? Dahil nga po sa sobrang paghahangad. No? Tapos, tingnan nyo po ito Ecclesiastes 5 verse 10. Ecclesiastes 5 verse 10. Ano raw ang sabi? He who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves wealth with his income. This also is vanity. O, tingnan nyo po. Pagmahal daw sa salapi, ano raw siya? Wala raw kakontentuhan yan. No? Kahit na magkaroon yan ng marami ng pera, hindi pa rin makukontento. Kahit na maganda na ang kita, hindi pa rin makukontento. Kahit may kondominium na puno ng bilyong pera, hindi pa rin makukontento. Kasi nga,
mahal niya ang salapi. No? Pero kaya nga po, ang tao na hindi ganun ang puso, may pagmamahal sa Diyos, may takot sa Diyos, yan po yung isang bagay na iniingatan niya sa kanyang sarili. Bakit? Ano po ang effect nito? Sabi po niya, balikan natin yung verse ha, sabi, for the love of money is a root of all kinds of evil. It is through this craving, pag isabi ng malakas, craving, imagine craving, no? Craving saan? Sa pagpapayaman, craving sa pera. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Bakit ganon? Masama bang magpayaman, Pastor? Hindi. Pero ang sinasabi po niyan, dahil nga po sa sobrang kagustuhan na magkapera, lahat na lang po gagawin. No? Kahit basta magkapera na lang, kahit sa masamang paraan, kahit sa questionable na paraan, basta magkapera. Kaya po ano ang effect? Sabi niya, they wandered away from the faith. Hanggang sa mapalayo na sila sa Diyos. Yun po pala yun. Kaya nga, isa pala yan sa danger pagdating sa ating pagsunod sa Panginoon. Pakitignan na nga po yung katabi, pakitanong nga, magkano ka? Yan isa, magkano ka? No? Hindi nga, may presyo ba yung iyong pananampalataya? E paano kung may magsabi sa'yo, bigyan kita ng 10 million. Basta hindi ka na mag-church. Hindi ka na maglilingkod sa Diyos. At kakalimutan mo na si Jesus. 10 million. Deal or no deal? Kama, sino sabi deal? Deal. O sino sabi no deal? Ayos ha. No. O sige, 100 million. 1 billion. Ayos ha. Palakpakan nyo naman yung katabi nyo. No? Pero sa totoong buhay hindi nga, kapag nangyari talaga yon. Pag nangyari talaga yon, andyan na. No? Ilang malita raw ba yon? Ang 1 billion. Hindi, andyan na yung pera. No? Ano magiging reaction mo, kapatid? Di ba? Pero ang tao na totoong nakakakilala sa Panginoong Hesukristo at alam niya na pangunahing kayamanan niya si Jesus, kahit ano ang ialok dyan, hindi niya ipagpapalit ang Panginoon sa magkano mang halaga. Amen? Ito pa, isa pang tanong Pakitanong ulit katabi, magkano ka? No? Magkano naman ang halaga na po pwedeng maging dahilan sa'yo para magkasala ka? Diba? Minsan, di ba, na ito, kikita ako rito, dadayain ko lang ng konti yung, di ba? Minsan, maliit na halaga, po pwede na tayong bumibigay at nagkakasala na tayo. Right? Minsan nga, timer lang Di ba? Minali yung oras na nilagay kasi mababawasan ng 50 pesos. No? Dahil late siya. Di ba? Imagine so 50 pesos ang halaga mo. Diba? Teka muna, kapatid. Di ba? Teka, okay lang na makaltasan. Basta ang importante, ginagawa ko ang mabuti ayon sa paningin ng Diyos. Amen? Hello, amen po ba? May kaibigan po akong pastor. Of course, kilala natin nung marami sa atin dito, si Pastor Joy Gabasa, na kasama ko po siya nung nagpapastor pa kami sa Morning Breeze. At noong pong time na yon, alam ko, binata pa po ako noon, so that was mga 25 years ago. Yung pong kanyang kapatid na kaedad ko, nag-aaral mag-drive. Hindi na drive niya, yung owner type jeep. Kaso, noon po, andun sila sa bagong baryo, bigla na lang may nakaparadang, alam ko, Honda Civic na bagong-bago. na binangga po niya. At ito pa ang nangyari, kasi nga nataranta, instead daw na apakan yung preno, mas inapakan pa yung gasolina. So, ang laki ng damage. 25 years ago, kapatid, ang natatandaan kong bayarin nila noon, 50,000 pesos. 50,000. Malaki yun. Lalo na, kumpara sa panahon natin ngayon, di ba? Malaking halaga na yon. Si Pastor Joy, noong time na yon, nagtuturo sa mga pulis. Kasama sa mga tinuturuan niya mga pulis sa bagong baryo. So dahil nga siyempre, concern sa kanya, no? Sabi, Pastor, ganito na lang i-report natin. Parang mayroong babaguhin. No? Ganito ang i-report natin, parang sa ganun, lumiit yung babayaran. No? Pero alam niyo, sabi ni Pastor Joy, sabi niya, hindi i-report yung tama. No? Kasi ang katuwiran niya, yan, pwede akong makalusot dito, pero paano pag Diyos ang naningil? Malamang baka mas malaki ang singilin ng Diyos.
Right? Kaya nga mga kapatid, no, minsan, sige, iwas gastos. Sige, kikita ng konti. Pero paano naman ang singil ng Diyos? Kaya nga fear God. Bantayan natin lagi ang ating mga puso mula sa pag-ibig sa salapi. Tingnan niyo po, sabi po niya, some have wandered away from the faith. At ano ang nangyari? And pierced themselves with many pangs. Ano raw? Sabi dahil sa kanilang paglayo sa Diyos, dahil mas pinili nila ang pera, nagkaloko-loko na ang buhay nila. Di ba? They have pierced themselves. Sila mismo nakagawa ng paraan para saktan ang kanilang mga sarili. At yun daw po pala ang effect pag tayo ay mapagmahal sa salapi. Pakitingnan yung katabi, pakisabihan, i-break mo na yan. No? Amen? So, tingnan nyo po ito 2 Timothy 3 verse 1 to 2. 2 Timothy 3 verse 1 to 2. Pakibasa ng malakas. But understand this, that in the last days, there will come times of difficulty. Ano yung last days? Sa mga huling araw. Pag parating na si Jesus, magiging mahirap daw ang lahat. Na? May mga pangit ng sitwasyon, sabi niya. Tingnan po ninyo, verse 2. For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Alam nyo, pinakamalaking sign pala na malapit nang dumating si Lord, kala natin lindol, no? Jera, mga ganyan-ganyan, di ba? Blood moon, ganun tayo. Alam nyo ba, pinakamalaking sign pala yung ugali natin. No? Tingnan nyo ng kasulatan people will be lovers of self, lovers of money, mayayabang. Sabi niya, disobedient to parents. No? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, mukhang, kung siya na yung sign, no? Ikaw na ang tanda. Pag nakikita kita, naniniwala ako malapit na talagang dumating si Jesus. Ang matindi nito, pag nagsalamin ka, pag nakikita mo sarili mo, naalala mo, ay parating na talaga si Lord. No? Pero isa po pala talaga, yung lovers of money. Okay? Number three, lust of the flesh. Lust of the flesh. Ano yung isa pang pangontra sa fear of God? Na pag mayroon ka nito, ay kaya natin hindi nasusunod ang Diyos, di tayo nakakapamuhay ng may takot sa Diyos, ito po, nasa ng laman. 1 Peter 2, verse 11. Pakibasa ng malakas. Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh, which wage war against your soul. Anong po muna? Sabi niya, anong tawag sa atin? Sojourners and exiles. Himayin din natin tong verse na to Pag sinabing sojourners and exiles, ano ang ibig sabihin nun? Na ikaw daw temporary resident. Tayo raw, turista lang dito sa lupa. Hindi daw talaga ito ang tahanan natin. Bakit? Kasi yung mga tao, lahat naman tayo inborn na makasalanan at lahat tayo, ang buhay natin ay hanggang dito lang sa mundo. No? Pero iba raw ang tao na nakakilala sa Panginoong Hesukristo. Dahil kahit mamatay sa lupa, mayroon siyang tirahan sa langit. Tayo raw ay mga mamamayan ng langit. Kaya tayo, turista lang dito. Tingnan yung katabi nyo, turista pala yan. No? Humatuwa ka, kapatid, minsan lang maging turista, So, sabi tayo raw ay mga tourist. Ngayon bilang mga turista, kasi nga tayo nga raw po, iba na yung kalagayan natin sa buhay. So, dapat makita natin, okay, so ako pala, ay ang buhay ko hindi hanggang dito lang. Ang buhay ko, ako pala mayroong buhay na walang hanggan sa langit. So, paano ako mabubuhay sa lupa? Dapat mabuhay ka rin na pang langit. Alam nga naman sinasabi mong panglangit ka habang nasa lupa ka, pang impyerno yung buhay mo. Impyernong galawan to, pastor. Yeah. Ganon pa tayo. No? Hindi. Dapat daw mabuhay tayo na panglangit. Tingnan nyo yun pong Ephesians 2, verse 1 hanggang 3. Sabi rito, noong una ay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Yun daw tayo, bago tayo naging sojourners na. No, ano raw? Noong una. Pakisabi ng malakas, noon yon. No? Verse 2,
sinusunod ninyo noon, pakisabi ulit ng malakas, noon yon, ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. At raw, ang mga tao raw, nabubuhay ayon daw sa espiritu, sa mga demonyo. Sila ang nasusunod sa buhay ng mga tao. Kahit tayo, ganun din daw yung buhay natin. Tingnan nyo ang verse 3. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Yung pala tayo dati. Yes, kaya nga ngayon, salamat sa Panginoon, kasi nga sabi niya, noon yon, dati yon, pero nung lumapit ka sa Panginoong Hesukristo, ikaw ay pinatawad sa iyong mga kasalanan, at ngayon nga, iba na raw ang iyong buhay. Dati, ano raw tayo? Kabilang sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Alam nyo, narinig natin yung salitang, God loves the sinner and He hates sin. Kaya God hates sin but loves the sinners. Wow, sarap pakinggan, di ba? Ang sarap pakinggan. Pero yun ba talaga ang sinasabi ng Biblia? Ang sinasabi po ng Biblia, hindi pwedeng ipaghiwalayin yung pagkatao mo sa ginagawa mo. Ang sinasabi ng Biblia, hindi pwedeng ihiwalay yung sin sa pagiging sinner. Kaya sabi po, tayo ay kabilang sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Galit pala sa akin ang Lord dati nung ako'y nabubuhay pa sa kasalanan. Yes, pero salamat na lang, hinugasan ka ng dugo ni Jesus. Ngayon daw, you are a friend of God. You are not just a friend, you are a child of God. Nung ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Maliwanag, mga kapatid. Okay, kaya pala ngayon, sojourners na ako. Temporary resident lang ako. Tourist lang ako dito sa lupa. Bakit? Kasi hindi na ako kagaya ng dating buhay. Ito, totoo to, pero sabi niya, noon na tayo nabubuhay ayon sa pagnanasa ng laman at sumusunod sa mga hilig ng isip at hilig ng katawan. Kaya po sabi niya, yung mga sojourners and exiles, ano raw dapat gawin? Abstain. No? So, uli, sabi niya doon sa verse, I urge you, as sojourners and exiles, to abstain. Anong ibig sabihin ng abstain? Pag sabi ng malakas, abstain. Pag sinabing abstain, yun nga po, huwag gagawin, lumayo, umiwas, takasan, no, takbuhan, tumakbo palayo sa kasalanan. Huwag na raw gagawin. No? Pag sinabi po na abstain, ibig sabihin, gutumin mo ang kasalanan na yan sa buhay mo. Gutumin mo ang nasa ng laman. Huwag mo siyang pakakainin, huwag mo siyang pagbibigyan, kasi pag pinagbibigyan mo siya, lumalakas siya at nagkakaroon pa siya ng power sa buhay mo. Halimbawa, alam mo nang kahinaan mo yung, halimbawa, issue ng kahalayan. Tapos, mahilig ka pa rin magpapanood, sumitingin-tingin ka pa rin sa mga mahalay na mga panoorin. Natural, pinapakain mo lang ng pinapakain, pinapalakas mo. Pero pag iniiwasan mo siya, hanggang sa maiwasan mo na maiwasan, ginugutom mo siya hanggang mamatay na siya sa buhay mo at mawalan na siya ng kapangyarihan sa buhay mo. Kaya sabi niya ay, abstain. Pag sinabing abstain, huwag mong i-entertain. Dahil habang ini-entertain mo, ang tendency, mas magagawa mo. Tingnan ninyo ang Santiago. Santiago 1, verse 14 hanggang verse 15. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Ano raw? Natutokso kailan? Pag naaakit, nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Nauuwi sa iyong ikapapahamak. So ano raw, doon pa lang sa verse 14, sabi, huwag ka nang magpatangay sa iyong pagnanasa. Kasi doon yung tukso eh. Alam mo pag may temptation, huwag mo nang ini-entertain. Huwag mo nang ilalapit yung sarili mo doon. Huwag mo nang susubukan pa ang sarili mo. Hindi, hanggang dito lang. No? Pero hindi ako bibigay. Hindi naman ako
pupunta sa level na yon. Di ba? Na parang magkasala. Hindi. Alam niyo po, ang kasalanan, habang kinukonsider natin, habang ini-entertain natin, palapit tayo ng palapit sa kasalanan. Kunwari, ito po yung kasalanan. Ha? Kunwari, ito yung kasalanan. Sa totoo lang, andito ka, habang ini-entertain mo ang kasalanan, ang tendency ng maraming tao, habang iniisip mo, gagawin ko ba o hindi? To sin or not to sin? To sin or not to sin. Habang iniisip mo to sin or not to sin, ang normal sa tao, hindi naman to sin or not to sin. To sin or not to sin. Na napapalayo ka sa kasalanan eh. Ang totoo po, habang iniisip mo to sin or not to sin, to sin or not to sin, to sin or not to sin, mas napapalapit ka sa kasalanan hanggang magawa mo na yung kasalanan. Kaya pag in-entertain, mas lalong babagsak sa kasalanan. Mga kapatid, kaya sabi niya, hanggang sa yung kasalanan, magbunga na ng kamatayan. Mauwi na sa yung kapahamakan. Okay, tapos ano pa? Sabi po, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh. So yun na nga po, passions of the flesh. Tingnan niyo po ang Galatia. Galatians 5, verse 19 hanggang 21. Hindi ko na po ipapaliwanag isa-isa itong mga to dahil self-explanatory yung mga yan. Tingnan niyo po, verse 19. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. The works of the flesh. Ano raw po? Pakikiapid, kahalayan at kalasuan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, yung party-party na kung ano-anong pinaggagawa, ano pa? At iba pang katulad nito. Sabi ng iba, ay salamat, wala sa listahan yung aking kalukuhan. No? Kapatid, nakasulat, at iba pang katulad nito. Hindi ka pa rin lusot kasi merong et cetera. Right? No? Sabi niyo ba, ay salamat, mabuti na lang hindi nakasulat ang chongke. No? Nakasulat, et cetera raw eh. Ay, mabuti na lang wala ang Roblox. Mabuti na lang wala ang Shabu. Kapatid, nakasulat at iba pang katulad nito. Lahat ng mga bagay na masasama na pinagbibigyan natin ang nasa ng ating laman, nasa mga hilig ng ating katawan. Sabi po niya, yan po yung mga sinasabi natin na lust of the flesh. Na kapag daw nagpapahatak tayo sa lust of the flesh, pag hinahayaan natin yan, ibig sabihin, hindi tayo nakakapamuhay ng may takot sa Diyos. Kaya nga kung may takot ka sa Diyos, paglalabanan mo rin naman yung mga nasa ng laman. At hindi mo sila hayaan na magtagumpay sa iyong buhay. Tapos, ano ulit sabi ng verse? To abstain from the passions of the flesh, which wage war against your soul. They wage war against your soul. Yan daw pala kalaban ng iyong kaluluwa. Kaya pala sabi ni Apostol Pablo, hindi ko maintindihan sarili ko. May mga bagandang bagay na gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Bagkus yung masamang bagay na ayaw kong gawin, yun ang nagagawa ko. Pinapaliwanag niya, yun pong struggle ng old nature. Yun pong sinful nature, yung tinatawag na flesh. Yung lumang pagkatao. Sabi niya talagang may struggle. Kaya nga dapat pala talaga, lagi nating maintindihan na, oo nga, ano ba yung aking new nature? Meron akong spiritual life. At yung aking old nature, kinakalaban niya ang aking spiritual nature, ang aking spiritual life. Kaya dapat babantayan ko to, pipiliin ko laging mabuhay ng may takot sa Diyos upang hindi nagtatagumpay ang old nature sa buhay ko. Yun po pala, kaya po laban po talaga yan. Kaya nga, kontra niyan yung buhay na may takot sa Diyos. Pero salamat na lang sa Panginoon. Bakit? Sabi rin ni Apostol Pablo doon sa question niyang yon ay, sino ang makapagliligtas sa akin? Mula sa katawang ito, sabi niya, praise to the Lord. It is our Lord Jesus Christ. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon po dyan. Sino raw makakapagbigay sa iyo ng tagumpay laban sa nasa ng laman? Si Jesus na nananahan na sa puso mo. Si Jesus na nakatira na sa iyo. Si Jesus na nagpatawad sa iyo at the same time nagbigay ng kapangyarihan sa iyo para magtagumpay sa kasalanan. So yun po, yun po yung tatlo
Na, okay pala, ang fear of God, gusto ko yan, pero ano yung mga dapat kong bantayan na kalaban nito sa buhay ko? Ano po yung tatlong yon? Fear of man, love of money, and lust of the flesh. Kaya bandang huli, kapatid, ang malaking tanong, ano ang hinahayaan mo mangibabaw sa buhay mo? Takot sa Diyos o takot sa tao? Takot sa Diyos o pagmamahal sa salapi? Takot sa Diyos o nasa ng laman? Kaya nga po, ang panalangin ko para po sa atin, talagang laging maghari ang takot sa Diyos. Tumayo na po tayong lahat. Tumayo tayong lahat. Balikan nga lang po natin yung verse natin. Isaiah 8 verse 13. Isaiah 8 verse 13. Ano sabi? But the Lord, see away. He is holy. Sabi niya, He is the Lord of hosts. Let Him be your fear and let Him be your dread. Kaya po lagi nating aalalahanin daw pala, ang Diyos makapangyarihan, siya may hawak ng buhay ko. Ang Diyos ay banal. Totoo, mahal niya ako. Yeah, He is gracious. He is loving God, but He is also holy. He is righteous. Kaya dapat ko gawin, mabuhay ako, napiliin ko lagi na matakot sa Kanya. Piliin ko lagi na igalang siya sa buhay ko. Yumuko tayong lahat at pumikit. Uli, ang tanong, ano ang nangingibabaw sa buhay mo? Nangingibabaw ba ang fear of God? Sa oras na to, ipatungan natin uli yung mga kamay natin sa ating mga puso. At sabihin natin sa Panginoon, Lord, punuin mo ang puso ko ng takot sa iyo. Ipanalangin mo rin, Panginoon, please rid my heart of fear of man, of love of money, of lust of the flesh. Panginoon, tanggalin mo ang mga ito sa puso ko. Tanggalin mo ito sa buhay ko, Lord. Palayain mo ako sa mga ito. Sige po, pray and believe. Opo, Panginoon, ito ang panalangin namin. Na maging mga anak mo kami na talagang may malaking takot sa iyo at pagmamahal po sa iyo, Panginoong Diyos. Yung tamang takot, Panginoon. Out of love for you. Panginoon, hinihiling din namin sa oras na to. Alisin niyo po sa amin ang fear of man. Alisin niyo sa amin, sa aming mga puso, ang love of money, ang lust of the flesh. Patuloy mo kami, Panginoon, i-purify, i-sanctify ang mga puso namin, ang mga pagkatao namin, ang kalooban po namin. Hanggang makita mo, Panginoon, na naghahari ka talaga sa amin. Naghahari ang takot sa Diyos sa mga puso namin, Panginoon, at makapamuhay kami ayon sa iyong kalooban. Salamat, Lord. Patuloy namin ipinapanalangin ang aming bayan. Humingi kami, Panginoon, na hindi lang kami, kundi, Panginoon, ang mga kababayan namin, ang mga Pilipino, magkaroon talaga ng malaking takot sa Diyos. Gamitin niyo kami, Panginoon, sa pamagitan ng aming mga pamumuhay, sa pamagitan ng aming mga sinasabi, mga sinishare, upang, Lord, ang mga tao, magkaroon din po talaga ng takot po sa iyo. Panginoon, mula sa mga mamamayan hanggang sa pamahalaan, we pray for fear of God. Sa mga pinagdadaanan ngayon ng bansa, humingi kami ng katuwiran ng katarungan. At gamitin nyo ang katuwiran at katarungan na to, Panginoon, para na sa ganon, magkaroon nga po ng mas malaki pang takot sa iyo sa bayan namin. Salamat po, Panginoon. Even for our families, we ask, Lord, that our families will be home of God-fearing people. Help us, Lord. Make us your God-fearing people. Give us God-fearing families. Salamat po, Panginoon. At ngayon, basbasan niyo po kami. Mga kapatid, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayong magkasala. Sa Kanya na makapag-aharap sa inyo sa Kanyang harapan balang araw ng walang kapintasan. Kay Jesucristong Panginoon at tagapagligtas natin. Sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian, karangalan, kapurihan at kapangyarihan. Mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.